Hello! Happy Saturday everyone! So for today's video ay may nakita naman po akong comment guys at gusto ko lang pong i-share sa inyo. Sabi niya, bakit daw hindi ako fluent or magaling mag-English? College graduate daw ako. Grabe naman no, kapag college graduate ka ba, kailangan ba talagang maging fluent ka sa English? Diba, marami naman dito no? Aminin nyo guys, yung mga college graduate siya na hindi marunong mag-English pero hindi talaga fluent ba? So, hindi naman siguro ako lang dito, no? Kaya, grabe naman kayo mo, guys. Sabi niya ba? Basahin ko. Sabi niya, college graduate siya, pero hindi daw marunong mag-English. Nag-upload kasi ako noon, guys, yung nag-English pa kami nag-English ako na, nag-usap kami ni Roger. Tapos, merong nag-comment doon, ano ba yan, college graduate, hindi marunong mag-English? Yun po ang English ko, guys. Pero, ang importante, naintindihan yun ni Roger. At meron namang nagsabi dito, not all college graduate are fluent in English at maganda ang accent. Pero na lang po siguro kung English major ang course na kinuha mo. Tama, no? Meron yung college graduate English major yung kinuha. Hindi magani fluent yung nila, English. Ako na ba na hindi ako nag-English major, guys? Basta kay, nag-college graduate ka, guys, hindi yan automatic nga, fluent ka na magsalita. Meron ding mga taong fluent, pero meron ding hindi. So, hindi tayo pare-pareho. Kaya, intindihin na lang po natin yung mga pa-English natin. Ang importante, naintindihan ako ni Roger, guys. Sa totoo lang po, may mga kakilala ako mga nakapag-college pero hindi po talaga marunong mag-English. O ito, meron pa nga nag-comment na hindi talaga marunong mag-English. Ako marunong ako mag-English pero hindi nga perfect talaga yung grammar or basta, kaya maintindihan. So yun ang importante guys, maintindihan tayo. Meron pa nga dito madaming college graduate can speak in English kasi di naman nakasanay, lalo na wala ka namang kausap English palagi. Yes, very true. Kung i-speak bitaw nimo guys yung English, mas mag-improve ka at matuto ka kaysa wala kang kausap ba na mag-English. Yun ang nakuan ko na notice. Kaya dapat talaga na mag-speak ng English ba para matuto ka. Kaysa kada bitawng hindi mo i-speak talaga, yung writing lang. Meron kasing mga tao na maganda sila mag-English kung writing, yung isulat lang, pero kung speaking, hindi. Kaya kailangan din natin i-practice no, yung pag-speaking ng English para ma-improve yung mga natin, grammar, yung pag-salita. Tapos mag-accent pa ka guys. I-judge ka ng iba na, ay, ang OA mo naman, mag-English ka pa ng ganyan. Meron talagang ganyan. Kaya na-notice ko lang minsan, mga Pinay, mahiya na mag-English kapag merong nakikinig. Lalo na mga Pinay or Pinoy kasi i-judge or sabihan kang OA, nag-English. Hindi naman siguro OA, no, kasi kung mag-English ka ba, parang na-practice mo or yun na ang nakatulong na mag-improve yung English mo kasi speaking mo ba yung English. Kaya, yun lang ang gandahan basta i-practice mo yung English. Matuto ka talaga basta mag-practice ka lang. Actually, sa Philippines lang talaga yung may standard sa English language. Mostly foreigner nga, mali nga yung grammar. Okay sa kanila hanggat nagkaintindihan. Tsaka maintindihan kaya, wag mo isipin yung mga sinasabi ng tao kasi nature na nila yan kapag magpapikto ikaw yung kawawa. Very true po, ma'am. Kaya sa mga dyan guys, kanang katulad ko na hindi talaga masyadong marunong mag-English, accept ko naman yun guys, or alam ko po na hindi talaga ako marunong mag-English. Marunong ako mag-English pero hindi talaga fluent or hindi kuan baka nang hanas. Makaintindi ako kung may mag-English na makinig ako. Pero minsan kasi sa Bisaya pa magkanga manjud ko. O ganang istorya ba usahay. Sometimes loading because 'di ba na nasabi ko na sa inyo na dahil I think sa operation ko wala na po akong thyroid. Yan po siguro yung rason bakit yung loading kasi 'di ba main function man guning thyroid nato no. I think this one is mo transfer din sa atong brain, then like that ba murag mag-cycle ra na sila. Munang yun po ang napansin ko after operation na minsan parang mag-loading ba. Kaya sorry or pasensya po sa mga diyan na sa English ko ba. Hindi naman po lahat talaga ng college graduate ay fluent na or maganda yung English. Kaya, hindi man siguro ako nag-iisa, no? Marami ding mga college graduate na pareho ko na hindi talaga masyado marunong mag-English. Pero sa akin guys, wala yung problema kasi makaintindi man si Roger sa mga English ko. Kahit ganun, yung rambol-rambol lang, kahit mali-mali yung grammar. Kaya, yun lang siguro ang pinaka-importante sa lahat, no? Yung maintindihan tayo. Kaya, maraming salamat po sa mga nag-comment, sa lahat po ng nagsasabi na i-improve ko po yung English ko. Yes po, ma'am. Nag-i-improve po ako sa English ko kasi everyday po yan, ma'am, i-improve ko kasi
Nag-English man talaga ako everyday kasi hindi ko man makausap si Roger pag hindi ako mag-English. Kaya all the time talaga English dito. Kapag mag-usap kami ni Roger kasi hindi yan nakaintindi ng Bisaya. Marunong lang yan mag-Bisaya, yung good morning, maadjong buntag, maadjong gabi. Yun lang, pero pag magsalita talaga ng Bisaya, hindi. Kaya yun lang guys. Thank you for watching guys. Bye! See you in my next vlog. Bye bye!